Malapit nang matapos ang mga maliligayang araw ng mga smugglers. Eto na naman, nadinig ko na naman. Hoarders at mga nagkakartel, your days are numbered. Eto yan eh. Kay Romualdez, English. Kay Marcos, Tagalog lang. O, bilang na ang araw nyo. Kay Romualdez, English. Inulit na naman. O, again, nasa politiko to ha. O, we will use its provision to the fullest in order to prosecute the evildoers who made our kababayan suffer. Hahabulin ang mga hoarders, mga smugglers, etc., etc. Ang tanong, may nangyayari ba? Hindi, seriously, may nangyayari ba? Eh, nakailan na tayo eh. Gusto nyo, pustahan tayo, hindi lalabas si Michael Madyan. Yung nasa listahan nila, hindi lalabas. Asan yung hahabulin nila? May makukulong ba? Unang tanong. Pangalawa, doon sa mga iimbestigahan nila, uhulihin nila, or ipe-prosecute nila, ewan ko kung paano nila tatawagin. Meron bang lalabas doon sa nilabas na nilang tahan ng pangalan? Yung grupo nila Michael Ma et al. O kung sino-sino na naman ang hahabulin. Hahabulin yung mga kalaban, hahabulin yung mga karibal. Bakit hindi habulin yung nasa listahan na? Bakit hindi imbestigahan yung mga yon? Ito'y medyo ang datingan po ay kaplastikan. Kasi ang tagal na po nilang inaano to eh. Ang tagal na nilang tinitira yan. Palabas lang ng palabas sa social media. Palabas lang ng palabas sa mainstream media. Wala namang nangyayari. Yung totoo lang, puro dakdak eh. Magagalit sa inyo si Boyi. Puro kayo salita. Wala namang nangyayari. Hindi ba kayo nahihiyang magpinsan sa taong bayan? Tandem pa kayo. Yung isa English, isa Tagalog. Parehas lang ang sinasabi, parehas namang walang nangyayari. Ngayon, eto pa, isa pa. Naalala nyo, pinag-resign nyo. Chief, anong pangalan nun? Nung kumain ng $300? Binalaan niya, hindi ko kayo bibigyan ng budget kung hindi ka magre-resign dyan. Teka muna, ano ba to si Romualdez? Eto ba presidente nyo? Hindi, para sa akin ha. Iniinsulto niya dito si Marcos. Para sa akin, insulto yan sa presidente. Bakit? Hindi ba kaya magsalita ng presidente? Kailan nagkaroon ng speaker na nagpaparesign? Parang ngayon lang nangyayari to ha. Siya na ba ang presidente? Ito na ba presidente? Alam mo, itong si Speaker Romualdez, nag-aalamar Rojas. No-show si Office for Transportation Administrator Maria O. Aplasca sa budget hearing ng Department of Transportation sa Senado. Binasa na lang ni OTS Deputy Administrator Jose Briones ang sagot ni Aplasca sa panawagan ni House Speaker Martin Romualdez na courtesy resignation. Sabi kasi ni Romualdez, tila may nananabotahe kay Transportation Secretary Jaime Bautista. Banta pa niya, haharangin ang pag-aproba sa budget ng OTS. Sabi naman ni Aplasca, nagtataka siya kung bakit siya inaatake. Gayong wala siyang ginawa, kundi linisin ang kanilang hanay. Ang mga korap din niya na opisyal ang dapat mag-resign. Giit pa niya, responsibilidad niya ang OTS. Sabi niya, eto, ang tindi ng ano niya, ang tindi ng banat niya. I have done nothing wrong, but to cleanse our office with corrupt officials. Why am I now being attacked for going after corrupt officials? Naku po. Mukhang may pitik ah. Diba? Mukhang may pitik. Sana lang ha, sana lang talaga seryoso yung batikos ni Romualdez. Ang problema ko kasi dito ay ito. Baka mamaya pinagre-resign siya kasi may ibang planong ilagay. Posible yun. Hindi kaya may ino-operate din ito para may mailagay sa pwesto itong si Romualdez? O di kaya naman kasi sabi ko nga, kung meron mang pwede magpa-resign sa kanya, hindi DOTR secretary. Wala ring bayag yung DOTR secretary. Kailangan pang humingi ng tulong kay Romualdez para pag-resignin. Diba? Hindi, isa pa nga, ang ano dito, bakit hindi yung DOTR secretary ang mag-resign? Yun ang pinakapinunot, ang daming kapalpakan. Diba? Hindi lang naman, alam mo, isa lang itong kapalpakan, itong sa airport at itong OTS. Pero marami pa ho dyan. Ano ho ba ito? Inililigtas nyo ho ba si Secretary Bautista? Hindi, yun na ang tanong dyan diba? Romualdez, inililigtas mo lang ba si Secretary Bautista dahil ikaw ang nag-refer kay Bautista na bilang maging sekretary ng DOTR?
So para hindi mabatikos yung secretary, kailangan may scapegoat ka. At sino yung naging scapegoat mo? Itong mama na to. Yung pinuno ng security sa OTS. Hindi, di ba ho? Kasi pwedeng ganyan eh. Malamang, alam naman natin, ito, sa tingin ko naman ito, gusto ko mag-resign ito because accountability. Not because of corruption, not of anything. I don't think he's corrupt and there's nothing to be corrupt doon sa loob. Security, mali. I mean, yung mga tarantado doon, tarantado lang talaga. Okay? Dahil na-tempt na magnakaw, gumawa ng katarantaduhan, ganun lang talaga. Pero I don't think may kinalaman siya doon sa mga yon. Although, for me, personal, gusto kong magkaroon ng accountability. Kaya nga gusto ko yung supervisor. At ito, at least siya, di ba sinabi ko yan kahapon. Okay? But gayon pa man, in terms of merong malaking kapaki-pakinabang, ay hindi siya. Ang pinaka may malaking pakinabang, tandaan natin, DOTR. Kung maaalala nyo yung panahon ni Pinoy, yan ang isa sa mga masasabing ginawang gatasan, ang DOTR. Kaya nga, di ba, palpak yung mga nilagay na kung ano-anong iba yung release doon sa bagon. Puro ganun. Kaya nga nag-overshoot, di ba? Kaya nagkapalpak-palpak yun doon. Kasi ginawang gatasan ng DOTR. Yun ang ibig sabihin, talagang yung DOTR secretary malaki ang posibilidad na kumita kung siya ay corrupt. Hindi ko sinasabing si Secretary Bautista ay corrupt ha. Pero ang tanong dito, sa sobrang dami ng kapalpakan, hindi lang sa airport, maging sa LTO, maging sa LTFRB, at kung ano-ano pang kapalpakan na hindi naaayos, bakit tila ginawa lang itong scapegoat para lang matigil na yung issue ng kapalpakan pananagutan ng pinakapinuno nila? Naintindihan natin? Kasi ngayon, since ito na nga nangyari, nag-resign. Eventually ito, mamaya papakita ko natin sa news, nag-resign siya. So, doon na ba tumitigil yung problema ng DOTR? Ano sa tingin ninyo? Ako, I don't think so. Ng kanilang hanay, ang mga korap din aniya na opisyal ang dapat mag-resign. Giit pa niya, responsibilidad niya ang OTS. Hindi rin aniya tamang ipahiya siya at ang mga kawani ng OTS gamit ang maling impormasyon. Sagot naman ni Secretary Bautista. May mag-uusap kami, no? Siguro dapat tingnan din natin yung kanyang position, ano? Maraming mga insidente. Alam mo, sir, ikaw dapat ang mag-resign. Ang dami ng kapalpakan ng ahensya ninyo eh. Di ba? Huwag niyong gawing scapegoat yung sa OTS. Kasi nangyari na rin. Nakalib si Aplaska na nagulat daw. Sabi nito, ibig sabihin malakas si Bautista kay Romualdez, ginaya pa yung dahilan ni Katap. Malamang. Malamang. Baka nga baka nga ang bata yan ni Romualdez. So tinulungan ni Romualdez yung bata niya na maligtas sa mga kapalpakan. Kaya, di ba? Kaya inilagay itong kaya binigyan ng butas, ika nga. Yung kapalpakan nagkaroon ng escape, di ba? Nanayari. Ito ngayon na nanayari. Panawagan ng House Speaker, ipinagtanggol din siya ng OTS. Nang malagay daw si Aplaska sa pwesto noong Hulyo, nasolusyonan niya ang ilang problema, kabilang na ang atrasadong sweldo ng mga tauhan. Gayon din ang umano'y padulas para matanggap sa ahensya. Pero ako kasi ang pinakamali nito sa ito, kung sana naging mas stronger kayo, sir, hindi sana naging ganyan. Kaya naman dumami yung kapalpakan because you were so soft. Sa tingin ko masyado nyo lang tinarget yung isa-isa eh. Sana kung meron kayong ginawang command responsibility, yung sinasabi ko sa inyo, grupo-grupo dapat. Kung sino yung naka-assign na mga tao doon, supervisor, o sino mang OIC at that time,
kasama sa masisibak, makakasuhan because of command responsibility. Siguro titigil talaga yung mga walang niya dyan eh. Diba? Titigil ho yun eh. Kaya lang, masyado kayong gracious. Alam mo, eto to be honest, sa Pilipinas, hindi ho kasi pwede yung kamay, hindi kamay na bakal. May pagkamatigas ho talaga ulo ng mga Pilipino. Ako, makikita mo sa traffic na lang. Pinapanood ko, tontuwa ako sa pinalay ko pinanonood, yung gadget, pag may mga opisyal ng gobyerno na matatapang pa sa trapiko, alam mo yun? Yun na nga lang eh. At saka yung grabe ang ang mga kababayan natin pagdating sa traffic, para tayong nakikiusap sa kanila, huy, pakisunod na lang yung batas, ha? Please lang. Diba? Ganun eh. Parang lagi tayong nakikiusap. Parang ang Pilipino, hindi takot sa batas. Yun ang totoo. Ang mga Pilipino hindi takot sa batas. Ewan ko ba kung bakit ganun. Tapos pagka tinaasan mo yung penalty, tinindihan mo ang penalty, bigla may magsasabi, yan eh, anti-poor yan. Anti-poor yan. Si Libaya naman, doon sa road rage, kesa nakundinahin yung road rage, alam mo sinabi niya, sinisisi niya pa si Fiscal EJ. Mamaya pag-usapan natin yan. Ha? Ang DOTR naman, sinabing halos 70 kaso ang iniimbestigahan nila na sangkot ang mga kawani ng OTS. 19 naman ang nasibak simula ng Hunyo ng nakaraang taon. Sa ngayon, gumugulong pa rin ang investigasyon sa 4 na kawani ng OTS na sangkot sa pagnanakaw ng $300 sa isang pasahero sa NAIA. Ang babaeng screening officer na lumunok ng pera, contract of service raw mula pa 2016. Administratively, tapos na yung kaso no? Siyempre, we'll just have to follow yung tinatawag natin yung tamang proseso. Si Senator Grace Poe nababahala na sa mga pagnanakaw sa NAIA. Naiintindihan natin, may mga kababayan tayo na matitindi ang pangangailangan. Pero pagdating sa trabahong ganito na sensitibo, kinakailangan ay mapapagkatiwalaan sila. Nag-uusap na raw ang DOTR at Budget Department para madagdagan ang mga plantilla o permanent positions sa OTS para sa mga screening officer. May babaguhin din daw sa hiring procedures ng OTS personnel. So, ito naman yung bagong news, okay? Yung update. Ito na, nag-resign na ho siya. Samantala, nagbitiw sa pwesto si Office for Transportation Security Administrator Mau Aplaska. Sa kanyang sulat kay Pangulong Bongbong Marcos, sinabi ni Aplaska na naghain siya ng courtesy resignation matapos ang pahayag ni House Speaker Martin Romualdez na haharangin niya ang pag-aproba sa budget ng OTS kung hindi magbibitiw si Aplaska. Kaugnay ito sa mga hindi raw niya napigilang kontrobersya sa OTS. Kabilang ang tauhan nilang nahulikam na may isinubungang sa NAIA matapos nang mawala ng $300 ang isang pasahero. Gayunman, git ni Aplaska, wala siyang ginawang mali. Naglunsad lang daw siya ng tapat na kampanya laban sa katiwalian sa lahat ng paliparan sa bansa. Hindi anya titigil ang OTS sa paglilinis sa kanilang hanay. So ayun na, nag-resign na siya. Alam mo, hati yung yung opinion ko tungkol dito. Gusto ko nag-resign siya, at least may accountability naganap. Okay? Pero si Romualdez siya nagpa-resign sa kanya. Pag nasasangkot ba sa issue, pinagre-resign? Paano yung may bit-bit na heavy bag sa Okada? Dapat mag-resign din yun, di ba? Siya tingin nyo. Kaya medyo, sa totoo lang medyo ang kapal na mukha. Hindi, sa totoo lang, Romualdez, medyo makapal ang mukha ninyo. Sa dami-dami ng pagre-resignin ang magsasalita na mag-resign, kayo pa. Diba?
Siguro kung iba pwede eh. May masasabi ko pang okay sana eh. Pero kung kayo, parang the least na may parang pinaka may karapatan, pinaka walang karapatan na magpa-resign, parang kayo yun. Kasi may part na parang ikaw yung, sabi niya kasi talagang personally siya ang iipit sa budget ng OTS kung sakaling hindi mag-resign tong mama na to. So, ganun ang siste. Para pag-re-resignin mo pagka ano. Eh di sana, kung ganun, pag-resignin mo, maraming palpak dyan na government officials. Diba? Eh yun na nga lang sa tawag dito, yung sa NIA, naalala nyo? National Irrigation, di ba? Ang laking kapalpakan nun. Ang daming kawalang niya ang ginawa doon eh. Nilantad yan sa Senado. Pero dahil hindi lang siya malapit sa masa, hindi masyadong ganun yung issue sa masa, hinayaan ninyo. May heavy bag ho ba silang dala sa inyo? Yung tinakasan ho ba ng preso, hindi nyo ho pagre-resignin? Ano ang mas malala? Yung empleyadong kumain ng $300 o yung meron nagbarilan ng M16 sa loob ng kulungan at merong nakatakas? Anong mas malala? Tapos isipin nyo, ha? Isipin nyo. Oh. Fake news pa. Yung DOJ na fake news. So I think if sincerity is the issue here, I don't think yung sinabi ni Remulla ay pagiging sincere. Maybe kaya nga nung iniisip ko, nung binabasa ko yung mga sitwasyon, wala naman kasing korupsyon eh. Sa tingin ko talaga walang korupsyon. Yung hindi corrupt yung mama sa OTS, hindi corrupt yun. Ang the only issue sa akin is accountability. Accountable siya dun sa mga tao niya. Yun ang pinaka-issue. Doon kay Katapang, ang issue doon is yung hindi siya capable of governing Bucor. And there's even a possibility, I'm not saying it is corruption, but it is possible may issue ng corruption doon sa pagtakas ng mama. Even doon sa mga natagpuang baril, bomba, M16 na nandoon sa loob, at saka yung digital pasahan ng pera, doon, posible na may issue ng korupsyon. It's not just accountability. So kung ang usapan natin dito, titimbangin natin kung sino yung mas may kasalanan, mas malaking kasalanan yung nangyayari sa Bucor kesa dito sa OTS. Again, I'm not saying mabuting tao yung sa OTS. Hindi yun ang punto ko dito. Hindi ko rin sinasabi na itong OTS hindi dapat managot. That's not my point. Binanatan ko yan eh. Pero kung yung timbang at timbang, abay, mas mabigat ho dito sa Bucor. Bakit hindi pinag-resign ni Romualdez?